araw bago magpasko. Huli, pwede ka na magsimula bukas. Pero Pasko po bukas. Sige, Kung ganon, ibabalik mo na lamang ang perang ipinahiram ko sa'yo. sige po, pupunta ako ulit dito bukas. Isang araw nang magising si Julie sa araw ng Pasko. Ayoko nang imulat ang aking mga mata. Natatakot akong harapin ang bagong umaga. Ngayon ng araw ng Pasko at araw ng pagiging alila ko. Nako, madilim na pala. Sana maghimala ang mahal na Birhen. Mahal na Birhen, sana maghimala po kayo at hindi na sumikat ang araw. Ngunit nadismaya lamang siya nang hindi nakita ang inaasahang milagro, kaya sinubukan ni Huli na pasahihin ang sarili. Maaari ko na nang bisitahin ng nanong, hindi ba, at makakalaya na rin si Itay. Pinagpatuloy ni Huli ang pag-iimpake nang makita ang locket. Ang lakit na ibinigay ng aking pinakamamahal. Magkikita pa ba tayo muli? Dinampi ni Huli ang kanyang mga labi sa locket. Ako'y magkikita-kita ng doktor at tayo kasal. Kailangan ng iyong mama ang buka niya. Ay, galing pala to sa kitungan. Kadiri? Pinunasan ni Huli ang paligid ng kanyang labi. Nakita ni Huli si Tandang Selo sa sulok, malungkot na nakatingin sa kanya. At pabiro niyang sinabi, Tandang Selo, pagbalik ni Ama, sabihin mo, pumunta ako sa eskwela. Hindi kayo makakatagpo ng ganong kamurang paaralan. Abay, palagi ka mag-iingat doon. at dali-dali nang umalis si Huli. Abat, napakaganda naman ng iyong damit pamasko. Salamat, binigay regalo ito ng aking ina. Ang pag-alis ni Huli ay may malaking epekto kay Tandang Selo. Nang salubungin ni Tandang Selo ang kamag-anak. Maligayang Pasko po, Tandang Selo. Hindi makabigkas ng anumang salita ang matanda. Ano po ang nangyari sa inyong boses, Tandang Selo? Ipi yata si Tandang Selo. Marahil, ito ay epekto ng labis na kalungkutan ng matanda dahil sa pag-alis ni Huli.
Alam mo,